What's up mga bisayang programmer? In this episode of Data Structures and Algorithms, we will be talking about the advanced sorting algorithm in Java. So sit back, relax, and enjoy the show. Una algorithm nga atong storyahan is ang merge sort. Merge sort is a divide and conquer algorithm, splits the array into halves, recursively sorting them, then merges them back together. So yung ana iyang sistema. So muna ang atong array. Sa atong array, tunga-tungaw na siya, tapos sa pagtunga din niya, tungaw na siya. Once gani matunga na ni siya kuan mga doduha, dire na siya pang sort. Abot dire sa 9, sort ni siya 9. So si 9, ma-sort ni siya 9, di ka 1. Si 1, ma-sort dire ka 9. Si 8, basta po man si 8, si 8 mabutang diri. Si 2 mabutang diri. Ano na? Diri ta sa pikas nga table. Si 7, basta po si 7, so 7 mabutang diri. Si 3 mabutang diri. Between kay 6 ug ka 4, basta ko si 6, so si 6 mabutang diri. Si 4 mabutang diri. So na-sort na siya. Diri na ba niya sa babaw? Butang na pambutang na sa nato ni siya sa babaw. Si 8, basta ko si 8, so si 8 mabutang diri. Pangitaan na to ang pinakadako si 9, si 9 mabutang diri. Sunod si 8 diri, si 2 diri, tapos si 1 diri. Tapos sa diri, sa pikas, isort po nato ni diri. Ito yung pinakagamay, ito pinakadako. Si 3 mabutang diri, si 4 mabutang diri, si 6 mabutang diri, tapos si 7 mabutang diri. Wala po ni siya naman, isort po yun nato ni siya. Pang last, na-resort na siya. So, isort na siya nato na siya. Ang galang mga yate. Sort na siya nato na siya. So, 1, 2, good siya ni siya diri. Si 3 ug si 4, 3, 4, 6, 7, 3, 4, 6, 7, mabalin ni siya. May mabilin si 8 ug si 9. So, yung ano na mo sort ang merge sort nga sorting algorithm sa data structures and algorithms. Yung ano yun pag-code ang merge sort. Dili na ako i-code kung mano-mano, kitaas na kayo. So, i-explain na ako siya line by line. Yung ano yung flow na to. Bahin na nakari sa tunga, left ug right, nya recursive ug tawagon ng merge sort hantod mahimong usa-usa ang sulod. Tapos, once mabahin na siya, i-merge ug balik ang duha ka array nga sorted na hangtod sa resulta nga masorted na jud atong array. Explain ako siya line by line ha. Nakauna, of course, nagimutag class nga merge sort. Tapos, ang merge sort method, takining int length, ginalit that length, kuha na tong gadak-on sa ato ang array, butang na to sa length nga variable. Tapos, kining if length is less than 1, return, kung ang array usar ka element or wala jud sulod, sorted na daan. So kining kuan int middle nga variable, gikuha ang tunga sa array gamit division. So gigamit nato ni siya para since ang gadak-on sa atong array, kuha ang gadak-on sa atong array, divide siya to para makuha ang tunga nga value. Tapos kini nag-declare tag kan duha ka array, left array ug right array. Ang left array katong kuan nasa walang array nga gitunga niya, ang right array katong nasa tuo nga gitunga. Kining for loop gikuha na to, gi-recursive na to ang array. Tapos, kining one, if-else na to, kung ang value sa I kay mas gamay pa sa tunga, ibutang siya sa left array. Kung ang I is labaw o pareha pa sa tunga, ibutang siya sa right. Gamit ang right array minus middle equals niya, i-assign din siya sa array index of I. Diri na siya isulod since magsugod man ang kuan index ato sa 0. Pang recursive na to ning tawagon na to usab ang merge sort nga recursive call sa left ug sa right nga arrays. Buak-buakon man na siya hantod mahimong usa ka elemento. Ang kining merge sort kini, tawagon ng merge function aron i-combine ug balik. So kini siya nga kuan function. Kining merge nga array right ug left kini siya ug kanang in kaso kanang kuan na siya kanang kumana jud siya wala na siya laing bahinon. So kini nga method diri ta mo adto sa kini nga method. Dito sa merge na explain naman ako ng merge o merge sort na method. So dili na punta sa kuan merge nga method, explain nato ni kung unsa jud pulusan na niya. Kini nga method ang responsible nga mo combine sa duha ka array left ug right balik ngadto sa usa ka array. Int left size ug right size. Ikuha ang gadak-on sa left array ug sa right array. Kini ipang-declare nato ni para mailhan asa ang left ug asa ang right. I para sa final array, ang L kay sa left array, nya sa ang right para sa right array. Tapos kini nga while loop mag-compare sa element left array ug right array. Kung mas gamay ang sulod sa left array, butang sa RI, mas gamay or equal ang right array, butang gyapon siya sa right R. Human na i-increment na siya sa L++ o R++, depende kung unsang gidak-on sa value. Kung napay nabilin nga sulod sa left array, ibutang tanan ngadto sa final array. Kung napa may nasalin-salin, kini siya. Kung napa may salin-salin, ibutang ni siya ngadto sa final nga array. Pareha ra pud diri. Kung unsay nabilin sa sulod sa right array, kini kay sa left array man ni siya. Kini sa right ni siya nga array. Sulod ngadto sa right array, butang tanan ngadto sa final nga array. Hangtod ma-sort na siya. Kunya ra na ko na i-demonstrate ang code ani. So ingani ra na ato ang merge sort.
Another sorting algorithm is quicksort. Quicksort is a highly efficient comparison-based sorting algorithm that uses divide and conquer strategy, array or list of elements. So, ingani na siya mo sort. Wala ko ikaw na niya, pero ingani na siya. So, magkuha tag pivot, basically mabuta na siya sa tunga-tunga. Tapos, tunga-tunga na niya. Tungaon si 7 tag og 4, si 18, 15 ug 9. Pagabot na niya, tungaon na siya. Si 7 ug si 4, si 8 ug si 12. Diri 15, 16, si 19 ug si 18. Tapos diri si 4 ug si 7. Diri na siya mag-iyahay na ni siya kuan. Murag po ni siya 3. Si 4 mag-swap na siya, masort na siya. Hantod, ano man na niya, hantod masort na siya og tarong. So ingana na masort ng quicksort. So explain ako ang flow. Ang flow sa tong quicksort is pilo-piloon ang pivot kasagaran katapusan. So ang pivot may kasagaran naman as katapusan nga elemento or element, pilo-pilo ng pivot katapusan nga element. I-arrange ang array tanan nga mas gamay sa pivot iadto sa wala. Nya tanan nga mas dako iadto sa tuo. I-arrange ang array tanan nga mas gamay kaysa sa pivot, butang siya sa wala. Katong mga dako ibutang siya sa tuo. Nya ang pivot butang siya sa husto nga position. Meaning kasagaran sa tunga man ang ginabutang recursive nga buhaton og balik sa wala nga part o sa tuo nga part. Explain na ko siya line by line. So, nag-declare ta class quicksort, i-call out man ito na sa tong main class niya. Tapos, main method, kini siya nga if statement kay kung ang subarray kay usara ka elemento o empty, sorted na siya o wala ni button. Tapos, kining in pivot partition, kini nga method, tawagon ang kuan partition method, mangita og pivot position. I-arrange ang element nga mas gamay sa pivot o sa wala ug mas dako sa tuo. Ibalik ang exact nga index sa pivot nga asa nga husto niya nga lugar. Ato na to ni siya nga method. Kining partition nga method. So dire partition method kaulat na to. In pivot end, pili ang pivot element katapusan nga element. So mo na tong pivot katapusan nga element. Kining int I equals start -1. Naghimo og pointer nga I nga magsugod sa start -1. Kini magmarka kung asa ibutang ang mas gamay nga element. For loop nga magsugod sa start hangtod sa end -1. Si J maoy current element nga gikumpara sa pivot. Diri na sa if. Kining if array kung ang current element sa array J mas gamay pa kaysa sa pivot, i-move siya forward sa pointer na siya increment. Since ipang move man nato siya, magamit ang swapping of variables. Mag-swap ta para mas gamay ang element mo ato sa wala nga side. Nya pagkatapos aning loop, pag man aning loop, increment ta. Kaswa increment ta. Human sa loop, ibutang ang pivot sa array end, array index of end, sa husto nga position. Giswap ang array I sa pivot, karon ang pivot na nasa ato nga. Walay mas gamay, karon ang pivot na nasa ato nga. Ang wala ang sa gagmay, ang to sa dagko. Nya ang return I, muna i-return na to ang location sa pivot. Nya mabalik dito siya sa quicksort. Karon ang pivot na nasa ato nga. Ang wala ang gagmay, ang to ay ang wala ang sa gagmay, ang to sa dagko. Nya ang return I, muna i-return na to ang location sa pivot. Nya mabalik dito siya sa quicksort. Nga na ra ang flow sa ato ang quicksort nga algorithm. Lastly is heap sort. Heap sort is a comparison-based sorting technique based on binary heap data structure. It can be seen as an optimization of over selection sort, where we first find the max of or min element and swap it with the last or first. So ingani na siya. Step 1, bali siya ni siya 3. Kita ninyo nga unsorted ni siya. Lagi pa rin siya kan binary tree nga pagkakuan. Heap sort, compare each node with its children, ensuring the parent nodes are larger. This causes the smaller nodes to bubble down and the larger nodes to rise to the top. So ingani na siya, masaka si 9, bilin sa baba si 8, 10, 2, si 5. Bilin sa tunga si 4 ug si 3. Let's look in the next upper level, node 4 and 3. Muhipify din ta. Maswap si Kwan, si 4 ug si 10, saka siya dire. Magka-swap na sila. Node 4 is smaller than its child node 10, so swap it with a larger child to maintain property that the parent should be larger than its children. So maswap si 4, si 8 magpapili na si 8. Check for the next node 3. Si 3 dili na sa taspikas nga Kwan node. In current level, since it has a larger child, so swap it to ensure that the parent has a larger value. Kinisalad siya, mag-swap na ni siya. So since mas dako man si 5, maswap na sila si 2, magpapili ka pa na si 2 dira. After completion of current level, we have now a smaller valid max heap. So ingani na siya mo na ni ato ang bagong max heap, pero wala pa ni siya na sort. Ulat lang masort na ni nato. Let's move to the next upper level. Here we have node 9 at the root. So nibalik ibutang na to si 9 sa atong root 3. So mo pa niya ang step 1. Node 9 is smaller than its child node 10. So as you can see, node 9 si 10 mas gamay. Mas gamay si 9 kaysa sa 10. So maswap na sila. Si 10 mabutang sa babaw. Step 3. Let's assume we have transformed the given array to follow the max heap properly. Here our array would look in max heap form. So mo na niya ang max heap. Doon na sort siya descending lang. Sige lang, wala pa man tanong man. So sa step 2, swap the maximum element 10 with the last element. Ang last element nato is 3. So mag-swap ni si 10 o si 3. Now, root violate the max heap properly. So heapify it.
swap node 3 with its larger child 9. So si 3, yung larger child man si 9, so swap si 9 ug si 3 magkik-swap kay 8. Now we have a max heap. Swap the maximum level 9 with the last element 2. Since ang last element man to si 2, swap niya siya kay 9. Butang si 2 sa babaw. First value na to element is 2. Root violate max heap properly, so heapify it. Heapify na po na to. Si 8 ug si 2 mag-swap. Si 2 ug si 4 magkik-swap na sad na siya. Naman na siya mag-swap si 8 ug si 2 na sad. Muna. Si 8 pag swap na ni 8 ug nito wala nang sorted na ato ang array. So ingana na mura na siya kuan selection sort pero nagamit ta og kuan binary tree. So i-code na to flow niya. So ingani ang heap sort. So di na ko i-code, di na ko i-mano-mano code, i-explain na ko na sa inyo ang usa ka comparison based nga sorting algorithm nga gigamit sa heap nga data structure. Ingani ang kuan flow sa ato ang sutong code. Muon una ang array nga max heap ipadako nga naa sa root. Kuhaon din ang root nga max value, ibutang siya sa katapusan sa array. I-heapify og balik ang nahibili nga part aron mabalik ang max heap. Balik-balik ni hanton ma-sort na tanan. Ingani ang code na to. Tingnan ko line by line. Nakoy kuan, mag-class, of course, nakoy class, nakoy kuan method, tapos sa kining kuan int n equals array.length. Okay ni, ikuha na to ang kadakon sa array. Tapos nag-for loop ta. Sa kining nga for loop, nagsugod ta sa n divided by 2. Ang value na to sa n is ang length na to. Ang value sa array.length na to is n. So, i-divide na to siya into 2. Magsugot ta sa n divided by 2 minus 1. Katapusan nga non-leaf node hangtod sa 0. Tawagon ng heapify aron matag sub 3 mahimong max heap. Humana ni, ang pinakadakong elemento nga naa sa root is array index of 0. Muna ang purpose ani nga kuan, heapify. Ato ta sa heapify. Explain ako ting heapify nga method. So ang heapify na to nga method, ang heapify mo ay function nga nag-ayo sa usa ka sub 3 aron mahimong valid ang max heap. Heapify. So declare tag kuan, parameters na to is of course ang array, ang int n which is ang kuan na to, ang gadakon sa tong array, tapos ang I. Ang value sa I is value sa I is index sa root sa sub 3. Kining na mga variables nga tong ipang declare, kining first variable is gina-consider nato as ang largest. Ang largest int largest equals I. Ang value sa I is largest. Tapos kining int L mo ni ang value sa left nato nga kuan sub 3. Int R is ang value sa tong right sa sub 3. Int L is index sa left child, tapos ang R is index sa right child. Magamit itag if statement para kung ang left child nga napa sa heap ug mas dako pa kaysa sa root, himuon ang largest as si left. Pero kung si right napa sa heap mas dako pa gihapon, himuon ang largest si R. Nya sa sunod nga kuan if statement nato, kung ang root dili jud mao, iswap ang array index of R sa array o sa array index sa largest. Pero mag-swap-swap ta, nag-declare, swap-swap naman na siya. Tapos recursion na to na siya para magbalik-balik na siya. Recursion na to na siya para magbalik-balik na siya. Tawagon ng heapify sa nabilin nga sub 3 aron masiguro nga mahip gihapon siya. Hantod sa hantod. Nga for loop, kung ang root dili mao gihapon ang pinakadako, kung ang root gihapon di gihapon mao ang pinakadako, iswap ang array I o si array largest, swap na siya. Tapos heapify na po, mag-clone na to heapify, magamit na po nato tong heapify, magbalik-balik hangtod sa ma-sort ang atong array. So nga naramuran ang ato ang atong heap nga sorting algorithm. Since nagbuhat man ta og sorting algorithms, mas ninot na makumpara nato kung unsa ka kusog each sorting algorithm once nga mag-sort sila og array. So nagbuhat ko og measurement time class para kini nga class mo responsable nga mo measure sa time in milliseconds kung unsa sila mo sort sa array. So dire nagkuan ko kini actually tulo ni sila ka method pero each method mag-represent siya sa kung unsa nga algorithm iyang gi-sort. So sa first nga method merge measure, so kini gi-measure nato ang kapaspason merge sort na algorithm. Kini ang gigamit, gikolat na siya, gi-instantiate na ko ang merge sort na algo. Tapos kining long start time, gikuha na to ang start time equals system.nanotime. Kining system.nanotime mo ni mo compute sa kung kano sa tanang sugod. Tapos kining long end time mo ni kumaga mo ni ang kuan katapusan sa atong kuan sa pag-perform nato sa array. Kay gibutang man nato ang pag-perform sa ato ang sorting. Mo nagibutang nako sa to nga ang merge sort algo method. Pagkahuman na ni agi na siya diri, makuha ang start time, tapos kini ni perform ni siya. Once mo man siya perform, makuha na tong end time. I-compute din ako dato na siya long execution time. Execution time i-minus na to si end time ug si start time para makuha na to siya ang value sa nanoseconds. Pero dagko na mo gay na nanoseconds. Gusto na ako para mabasa siya, himo na to siya milliseconds. So ang nanoseconds i-divide na to siya into milliseconds, which is nano divided by 1 million. Pag i-divide na to siya into 1 million para makuha na to na siya
in milliseconds. Same ra pod sa uban nato nga kuan, sa uban nato nga gipang call out kini. Sa para man ni sa merge sort kini sa quick sort. Kung call out quick sort tapos mo ni ang merge sort, mo ni ang heap sort, mo ni ang sa merge sort, sa heap sort tapos ang quick sort. Ingana ra imong buhaton. Gusto nimo i-arrange ang kapaspason sa isa ka algorithm. Ang step 1 is kining ayo kalimti start time tapos end time. I-minus si end time kay start time niya i-divide nato siya 1 million para makuha nato siya in milliseconds instead of nanoseconds. Dako na kayo siya 1 nanoseconds. Katong measurement time isa nato na siya sa isa ka program. So ang gibuhat na ko ani gi-instantiate nako tanan class nga atong ipangbuhat, merge sort nga class, quick sort nga class, heap sort nga class, o measure time nga class. Pang-instantiate nato na para ma-call out nato na siya. Tapos i-declare kog scanner para maka-input sa ta. Ang array nga atong gigamit pareha pod sa last nga tutorial na atong gibuhat, pareha pod mga values. Pero gibutang gyapon ako ni diri pa-print out gyapon ako siya unsay values sa atong array para makita sa user kung unsa atong array. Tapos array switch case 1, case 2, case 3, case 4. Case 1 is mag-sort ta gamit ang merge sort. Case 2, mag-sort ta gamit ang quick sort. Tas sa case 3, mag-sort ta gamit ang heap sort. Ma-print kaya po nato na siya kung unsay kung unsa tong klase nga sorting algorithm nitong giwasan tay kini. Array sorted using merge sort, array sorted using quick sort niya, array sorted using heap sort. Anya mo measure din na siya. Ay napari ginuwag. Nagbuhat po ko og print method para ma-iterate nato ang array nga gisort nato para mailan mo nato na-sort ba jud ning array or wala. Gikuan na to, gi-call out na to. So instead nga katong imano-mano lang og type ang kuan, nakabutang sa array gikuan na nako, gipa-iterate na nako para honest pod nga kini jud nga array nga atong gigamit. Mayra na to. So mugawas ang unsorted natong array 991827645. Unsorted pa na siya. This is the unsorted array. Gusto na ko i-sort gamit ang merge sort. Dito na ko merge sort. Array sorted using merge sort. Nasort din na siya. Gusto na ko i-sort na po siya gamit ang quick sort. Masort mo na siya gamit ang quick sort. Diba? Nasort siya gamit ang quick sort. 1, 2, 4, 1, 2, 7, 3, 6, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, nasort siya gamit ang quick sort. I-sort na po na to gamit ang heap sort. Muna ni. Array sorted using heap sort. Sort kaya kung siya 1 to 9. Pero, para asa man itong measure time na to? Dili na magawas ang measure time na to. I-measure na to ang kung unsa kadugay mo sort ang merge, quick o ang heap sort. I-measure na to. Muna siya. Mugawas. Muna niya ang output. Si merge sort ni ang execution time niya is 0.0058 milliseconds. Para kay quick sort, ang execution time niya is 0.0039. Tapos kay heap sort, ang execution time niya is 0.0049. Ingani ang ilan na nga sort jud siya. Kay nag-measure man ta sa time. Pero actually dili jud na siya fix, maglahi-lahi po ni siya. Posible gyapon na siya nga maglahi-lahi. Sa karon nabago na po na yang kuan, nabago ang execution time niya. Tuturo na sad nato. Karon nabago na po niyang execution time. So karong execution time maglahi-lahi jud na siya. Di man jud na siya ang fix yun nga na. Depende ra po na sa iyang kuan. Time complexity. Kay sa kini, ang time complexity manggod sa kuan, maglaylay manggod ang time complexity nila pero namo gyud kuan tulo ka klaseng time, tulo ka. Naay best case, worst case ug average case. Para kay merge sort, ang best case niya is O of n log n. Average case of n log n or worst case kay merge sort ang average, worst, okay, average, best, average, ug worst pareha ra gyapon O of n log n. Kay kanunay mo guni siya nagabuak-buak. Para kay quick sort, ang best ni quick sort ug average ni quick sort pareha ra siya O of n log n. Tungod kung maayo ang pivot, patas yun ng pagkabahin sa duha ka sides. Pero ang worst case niya is O of n squared. Kung pirmi bati ang pivot, ginipalitan kung sorted na daan ang array ug ang pivot maura permente. Tapos ang heap sort, ang best case niya, ang heap sort best niya average ug sort pareha ra gyud niya O of n log n. Ingana na siya time complexity, meaning dili jud na sure nga ana yang one execution time maglahi-lahi jud na siya. And that is how, and those are the advanced sorting algorithms in Java. Thank you for watching. Sumura to atong one, sumura to ang advanced nato nga sorting algorithms sa Java. Pero actually dagan pa dyan siya. So kini man gyud pinaka-common na mga sorting algorithms, heap, sort ug merge. Kung gusto pa mo makabalo og more na mga algorithms, comment lang kay ako magbuhat kong video.